Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Kamusta po kayo? Purihin ang Diyos sa gabing ito sa kabutihan niya sa buhay ng bawat isa sa atin, at maraming salamat din sa isa namang pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin upang magbigay or magbahagi ng maikling devotion sa gabing ito. At ang ibabahagi ko po sa gabing ito ay matatagpuan sa Book of Hebrews. Chapter 6 na po tayo, at ang chapter 6 ay may 20 verses po. Ang babasahin ko po ay ang 7 to 10 lang po. Ito po ang aking devotion. Basahin ko po. Pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan at sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Subalit kung ang dawag at halamang matinik ang sumibol doon, walang kabuluhan ang gayong lupa at susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunugin. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may matitiyak naming mabuti ang kalagayan ninyo. Verse 10, makatarungan ang Diyos. Hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong kapwa Kristiyano. Ito po ang salita ng Diyos. Ito po ay tungkol sa mga binhi na itinanim ngunit iba ang naging bunga. At ganun din, tulad din ito sa ating pisikal na pamumuhay or sa ating katawan, at higit sa lahat, inahalin tulad ito sa ating espiritual na pamumuhay. Kaya sabi dito, sa ating pisikal na pamumuhay, pag hindi tayo kumain or hindi tayo mag-inom ng mga vitamins, tayo ay manghihina. At pag tayo manghina, ay pag hinahalin tulad tayo sa mga laman, pag tayo nanghina, wala nang pakinabang, tayo susunugin na kasi wala nang pakinabang. At ganun din po ang ating spiritual na pamumuhay, ang ating Kristiyanong pamumuhay, na kailangan natin siyang bigyan ng pataba or abono para hindi siya manghina. Ito ay dapat patuloy na lumago, maging mataba para maging maganda ang kanyang bunga. Kaya ganoon din ang ating buhay espiritual. Palagi natin pakainin ng salita ng Diyos para hindi tayo manghina. Ito ang ating sandata para sa araw-araw nating pakikibaka. Kasi kung wala tayo nito, madali tayong manghina. Hanggang doon na lang tayo, hanggang sa tuluyan na tayong bumagsak. Pero pag tayo ay may kinain salita ng Diyos, or nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, maaabunuhan, kumbaga malalagyan ng abono ang ating espiritual na pamumuhay. Hindi tayo madaling manghina. At dito po sa verse 10, makatarungan ang Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Napakaganda ng verse na ito. Gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ay makakakita man or wala. Gawin natin ito, at lagi nating tandaan na sa bawat ginagawa natin ay ang ating Panginoong Diyos ang mapapurihan. Kaya napakaganda ng verse na ito. Kaya sa tuwing makakaranas tayo ng panghihina, itong verse na ito pwede nating isipin at gawin nating sandalan, kasi nakikita niya tayo at alam niya ang mga sitwasyon ng bawat isa at hangarin natin. At ito lang po ang aking maikling devotion na naibahagi sa inyo sa gabing ito. Pinupuri ko at pinapasalamatan ang ating Panginoon Diyos sa
kadakilaan niya sa aking buhay. At kung sino man po ang may idadagdag or karagdagan pa, ibinibigay ko na po ang lahat ng pagkakataon. At ibinabalik ko na rin sa ating presider, Pastor Maricel Compas. Thank you at good night everyone. God bless.